So, what's up sa inyo mga ate at kuya, no? Nagbabalik tayo dito sa Arise crossover at nangyari na nga ang isa sa mga ine-expect ko. Nagkaroon po tayo ngayon ng midweek update. Ito yung sinasabi ko sa inyo nung mga nakaraang video pa. Meron po tayong chance na magkaroon ng midweek update kasi madalas pong ginagawa nila yun kapag may mga gusto silang idagdag na hindi nila nadagdag nung Sabado. Kaya ngayon, check natin isa-isa kung ano po ba yung mga bagong dinagdag nila. So, unang pagbabago po na ginawa nila ngayong update is binuff po nila ang mga Arise Luck Relics. So, makikita po natin dito, nadagdagan po ng 25%. Okay? 25% po yung nadagdag sa mga Arise Luck Relics. So, maganda po ito. Makakatulong po ito sa inyo para mas mapadali po yung pag-a-arise ninyo. Lalo na kung wala pa kayong masyadong magagandang Arise Luck Relic. Ako kasi may double S na ako then puro S na. So kung A lang yun sa inyo, nabap na po yun. Baka ang stats na nun is yung compare dun sa S dati. Ngayon kasi mas lumakas ng 25%. So ayan, maganda na po yung Arise Luck Relic. Makakatulong yan para makapag-arise pa kayo ng mas madaming shadows. So next na nabago mga ate at kuya is ang Pet EXP. So dati po kung hindi nyo alam, para po makakuha ng EXP ang pet ninyo, nakadepende po sa damage na gagawin niya, okay? Example, itong Lomo Brute is merong 1.32 SX. If ma-damage ng unit ko is 1.32, sa kanya po lahat mapupunta yung EXP na 1.32 na yun. Okay? Ngayon po kasi binago na nila. Kunwari, may 10 kayong pet, okay? 10 pet. Yung 10 pet na yan is maghahati-hati po sila ng tig to 10% EXP. Okay? Lahat sila maghahati-hati na. If mabawasan naman yan, kunyari sabihin natin 5, magiging 5 na lang yung pet nyo, yung i-equip nyo, bali magiging 25%, tig to 25% po sila. So, habang umuunti, mas lumalakas na po yung EXP. Kasi yung iba, hindi po alam kung paano palibelin yung mga shadow nila or pets nila. Dati kasi kailangan damage. Ngayon, kahit may malakas ka nang maka-equip, tapos hindi makadamage yung mahina mo, mag-share pa rin sila ng EXP. Mas madali na ngayon compare dati. Next feature na inaabangan talaga ngayong update mga tikkuya is yung Relic Loadout. Ito talaga inaabangan ko to. So makikita nyo dito, meron na po tayong Relic Loadout sa baba. 4 po yung libre, okay? So ngayon, paano po ba siya gamitin, kuya? Kapag wala pa pong nakaset dito sa mga loadout nyo, sa akin kasi sa 1, 2, 3 kami nakaset na. Sa una kong is yung shadow damage, sa pangalawa is Arise Luck, then sa pangatlo is drop chance. No, paano magsaset? Okay, kung wala ka pa kunyari dito sa loadout 4, edit, pindutin mo edit, okay? Yan makikita nyo, nagbago siya, naging save loadout. Ngayon, pipili kayo kung anong mga gusto nyong tawag dito, relic, kunyari, drop, or Arise or shadow damage. Kayong bahala kung anong lalagay nyo. Kunyari, lalagay ko dito is ito, Silent Veil, Crown, tsaka to. So, yan yung tatlong napili ko, okay? Tapos, isi-save ko siya kung saan ko gusto, okay? Pipili lang ako kung saan ko siya gusto ilagay. Kunyari dito, save loadout 4, okay? Yan, nakasave na siya sa loadout 4. Pag pinindot ko tong loadout 1, dito, tapos babalik siya sa dito. Sa loadout 4, pag pinindot ko ulit, ayun. Lumabas na yung nakasave, okay? Ganun lang siya kadali, hindi siya mahirap. So, kapag nagano kayo, dungeon or infernal, mas madali na po. Gaganyanin na lang, palit na. Isang pindutan na lang, di ba? Hindi na kailangan mag-equip isa-isa. Mas madali na po siya. Ayan, yan talagang ganda niyang. So, mga atit kuya, may dalawa po tayong bagong relic ngayon, no? So, yung dalawang bagong relic ay tinatawag na Black Monarch Sigil and Eye of Ascension. So, itong dalawang relic na to na bago is parehas lang po yung nagagawa nila, okay? Parehas po silang rank up chance. Ang pinagkaiba lang po nilang dalawa, yung Black Monarch Sigil is isang rarity na relic, while yung Eye of Ascension is isang epic rarity. Ito yung pinakaunang epic na tinutukoy ko last video, no? Ito po yung bagong relic na epic. So, paano po ba nakukuha itong mga relic na to, kuya? Yung Black Monarch Sigil ay nakukuha po sa double dungeon kay Jinwoo, okay? Kay Jinwoo po nakukuha yung Black Monarch Sigil. Then, yung Eye of Ascension, yung epic, ay nakukuha po sa statue. So, kailangan yung puntahan yung leveling na double dungeon para makuha yung statue.
So, ngayon, magkakaroon kayo ng reason para para pumunta ulit sa leveling na double dungeon or any double dungeon na any rank kasi pwede kayo makuha ng bagong relic. Mahalaga tong bagong relic na to mga titkuya if gusto nyo makakuha ng N+ na Jinwoo, okay? Mahalaga to, kaya make sure na nakakuha kayo nito kahit i-rank lang, okay? Maganda po yan, malaki pong tulong sa inyo yan. Kaya mga titkuya, kung nahihirapan naman kayo makahanap ng double dungeon or walang nag-i-spawn na double dungeon, punta lang kayo dito sa guild hall. May bago po silang dinagdag. Pwede na po kayo mag-craft, okay? Mag-craft ng double dungeon rune, okay? Ayan o, pwede nyo i-craft gamit yung 10 rank up rune. Yan po gagamitin nyo, 10 rank up yan. Tapos pwede nyo nang i-force double dungeon yung dungeon, okay? Diba? Ang ganda ng gagawa niya. Tapos, napansin ko, nagmura yung rank up. Ultimate na rank up. 5 na lang siya dati. 10 siya. Okay? 10 po siya dati. Okay, makabili ako dalawa. So, maganda yan kapag may S rank. Pwede nyo gawing SS rank. Tapos, ito, syempre, pang double dungeon. Pang force ng double dungeon. So, hindi lang yan. Meron din dito. Pwede rin nyo siyang bilhin ng ticket. Medyo mahal nga lang kasi 199 compare sa ultimate rank up. Pero yun, binago din pala nila yung mga itsura ng mga rune kung napansin ninyo. Mas madali na po siyang maintindihan kasi yung dati maganda naman yung itsura dati ng mga rune. Pero ito mas madali siyang intindihin. Okay. Maganda, okay, maganda yung mga maganda tong mga bagong dinadagdag nilang mga runes. So isa pa pala sa mga bumaba ang presyo na binibili natin noon or binibili nyo rin is yung dito sa shop. Punta tayo ng boost. Yung drop potion is 39 tickets na lang, okay? Pare-pares na silang 39 kasi dati 49 tickets to, okay? Almost 50 din. Siya lang yung mahal kasi maganda po talaga yung drop potion. Kaya kung mapapansin nyo rin, meron na pong weapon potion. Dinagdagan po nila yung weapon potion. Increase damage of your weapon by 50% for 10 minutes. So hindi lang shadow, meron na ring weapon. Maganda to if magpaparangkap kayo, if nahirapan kayo, kulang kayo ng DPS, pwede nyong gamitin to, okay? Weapon potion, magandang tulong yan if nag-infernal or parangkap kayo, parangkap, okay? Maganda yan. So next update na ginawa nila is binap po nila yung storage, okay? Binap po nila yung storage, yung standard storage, okay? Yung wala pang Game Pass. So, hindi ko mapapakita yung akin. Mapapakita ko naman, pero kasi yung akin is, may Game Pass po, kakita nyo, nasa 4K na yung akin. Dati lang to, 3K, 3.1, tapos nung binap nila, naging 4K. Okay, nadagdagan siya. So, papakita ko na lang dito sa screen. Yan, kita nyo. Yan po yung standard or yung walang kahit anong Game Pass. Tapos, binap nila. Kita nyo naman. Yan. O, diba? Laki po nung dinagdag nila. So, very generous tong mga devs na to pagdating sa mga free-to-play or basta sa buong entire ng nitong game. Masyadong mabait yung mga devs. And talagang nagugustuhan ng mga players kasi hindi sila madamat sa mga ganitong upgrades. Okay? Kahit hindi mo na kailangan gumastos, ma-achieve mo yung mga kailangan mo dito. Since nasa usapang storage na rin tayo mga titkuya, papakita ko na rin sa inyo yung bagong Game Pass. May bago pong Game Pass, ang tinatawag ay Ultra Storage. Saan ba yung makikita? Ultra Storage. Magkano siya pag ticket? 1199. So, 1,200 tickets. Buti na may 2.6 ako. Sana max out ko yung ticket kagabi. Binawasan ko lang bumili lang ako potion. So, kasunod siya nung big storage. Ito, ultra storage. Increase 100%. So, parang, yung kapag pinagsama nyo kasi itong big storage tsaka small extra storage, 100% yan. Magiging times 2 yung size ng inventory nyo. Ngayon, pag binili nyo to, magiging times 2 ulit, okay? So, bibili natin. Check ko muna. Tandaan nyo to. Meron po akong 4,000 maximum ngayon sa mga dust. Tapos sa mga rune 20 and dito sa mga boost is 60, okay? Bibili natin ngayon. Tignan natin kung ilan madadagdag. Okay, nabili ko na. Check natin ulit. Ngayon, 30, okay? 30 na 10 yung nadagdag sa runes. 30 yung nadagdag sa boost. Tapos sa dust, 2K yung nadagdag. Okay, ang laki po. So, makiklaim ko na rin sa wakas yung quest ko dito. Claim na natin mga titkuya. Kung di nyo alam, nakatapos ko na po yung quest sa Winter Raid and sa Ant.
Okay? Hindi ko lang sila kini-claim kasi punong-puno po ako ngayon. Buti nang sumakto is meron tayong mga ano, ay, paano ba sumakto? Meron tayong mga update ngayon sa storage and nagkaroon pa ng extra storage. Maki-claim ko na po. I-claim ko na sila, okay? Oy, lumevel tayo 4. Oy, lumevel ulit tayo 4. Ang sarap. Tapos nakuha na natin yung bago nating end rank, okay? Ha? Ba't parang lakas nila? Ay, hindi pala. Ito yung bago nating end rank, si Metal NZ0. Lalak lang natin. Ay, nakalak pala sila. So, for collection lang sila. Hindi sila ganun kalakas, no? For collection lang sila. Yan lang yan, pang collection. Kasi hindi nyo naman sila pwede i-crop to end rank. Kasi hindi po sila mythic, okay? Yun. At least, nakulik ko na. Tapos, nagkaroon pa ako ng madaming boss, alam ko. Yeah, madaming boss. Madaming boss na kasama kasi yung, ano na yun, quest na yun. And, maraming EXP. May 16 akong EXP. Pwede nating tumunat. Tapos dito. Yan. O, diba? Malapit na tayo mag-max out. Almost 40, ano na lang. 40 levels na lang. Max out na tayo. So, next na mahalagang kailangan nyo malaman mga atik kuya. Very important talaga to. May pagbabago po sa raids, okay? Sa Dedo Island raid and Winter raid. Kasi yung ibang players nahirapan po mag-complete ng quest. Katulad ng quest na claim ko. Hindi po nila ma-complete kasi yung ibang players nawa-one hit lang po nila yung mga NPC dito. So binago po nila, okay? Pag nasa public server kayo and may ibang tao, basta may ibang tao, ang maximum damage yung magagawa sa kunyari sa boss is 3% per kada tao, 3% lang po yung magagawa. So hindi niyo mapapatayan kung di kayo kompleto ata. Basta alam ko na sa maximum ceiling na 3% na lang yung damage ninyo. Ngayon, ang purpose po nitong pagbabago na to is para magkaroon po ng chance yung malihihinang damage o yung mga hindi kaya maka one hit, okay? Lahat sila makaka-benefit na rin dito. Hindi lang yung isang tao lang yung makakakuha lagi ng boss. So, paano ba yun? Paano po pag mag-isa lang ako tapos wala akong kasama sa private server? Pag mag-isa ka lang po, pwede mo po masolo, okay? Pag ikaw lang mag-isa. Pero pag may kasama kang iba, 63% lang yung maximum cap damage nyo ng total HP ng boss, okay? Katulad nito, nasa solo ko kasi ako lang po mag-isa. Ay, hindi pala. Ako lang mag-isa nandito, okay? Wala akong kasama. So, kung nandito rin sila, 63% lang kami. Hindi ko siya ma-one hit, talaga. Hindi ko siya ma-one hit. Nagigets ko na kung ano yung binago. Hindi pala yung hindi pala yung, bali, ang mababawas lang. Kahit ang shadow mo pala ngayon, kahit ang shadow mo is 1SX na, o yan, katulad niya, 31SX, pero hindi ko na na one hit. Ang magiging total damage mo na lang is, is 3%. Lahat-lahat, okay? Ganun pala mga atik kuya, okay? Ulitin ko, linawin ko lang. 3% na lang po ng total damage nyo ang mababawas nyo sa mga bossing. So, kahit naka-SX kayo, hindi nyo pwede ma-one hit yan. Okay? Ganun lang pala, gets ko na, okay? Gets ko na. Gamali lang ako ng explanation muna. Sana na-gets nyo, okay? Ulitin ko, kahit naka-SX kayo, hindi nyo po ma-one hit yan. Ang magiging damage nyo lang is 3% ng total damage, total HP ng boss. So, hindi nyo na siya pwede ma-one hit para lahat po ay may benefits. Okay? So, dito naman sa Winter Raid, mga atik kuya, ang bago po dito is ganun din. Parehas lang din sa Dedo, 3% na lang na total HP ng boss ang magiging damage cap nyo. Hindi nyo na rin pwede one hitin. And isa pong bago dito is yung timer. Okay? Dati po, nag-i-spawn to within 10 minutes of that hour. Example, 9:10, 10:10, 11:10, or 12:10 nag-i-spawn. Ngayon po, every 30 minutes na siya nung within that hour. Kunyari, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30. Ganun na po yung spawn time niya. So, yun. Hindi nyo na rin mawawan hit to, okay? Nasama na rin po siya doon sa adjustment about sa raids para lahat po is nagkakaroon ng chance ng matapos yung raids, okay? Yun. So, mas madali nyo na matatapos yung mga quest, lalo na kung sakto lang yung damage na ginagawa nyo. Sana matapos nyo yung quest kasi ang gaganda po ng reward. So mga atin kuya, bago po tapusin natin tong video ito is may bago po tayong 3 codes. Okay? I-claim po natin. Ngayon ko lang din i-claim. Papakita ko na rin sa inyo kung ano yung mga binibigay niya. So ito po yung unang code. Ayan, lumabas din sa taas, kita nyo. So ito po yung unang code which is loadouts, and ito po yung binibigay nung bagong code.
So next code is loadout 2. So ano po binibigay niya? Price lang po sa loadout pero yung boost lang. Okay, yung mga potion lang po yung binibigay. Wala po siyang kasamang ticket. Boost lang po na nakuha nyo sa loadout is same lang din po dito na ibibigay. Yun, so yun yung makukuha nyo. So last code, and ito po yung binibigay nung last code. Okay, yan, kita nyo. Ang dami rin pong binibigay yung last code. So claim natin. So yan, kung hindi nyo pa po nakiklaim, i-claim nyo na. Ang dami pong libreng boost and tickets na magagamit nyo sa pag-grind. Kaya wag nyo kakalimutan mag-claim bago po ma-expire. Ako mag-iipon lang ako kasi kailangan ko pa to sa next update. So hanggang doon lang muna tayo mga atit kuya. Sana naintindihan nyo naman yung pag-i-explain ko kahit pa paano. Kung hindi nyo po naintindihan yung ibang part, i-comment nyo lang. Sasagutin ko po sa comments kung hindi ko po na-explain ng masyado ng maayos dito sa video. Huwag kayo mag-alala, magre-reply po ako. And yun, sana nagustuhan nyo yung bagong update. Ang daming bago, ang daming quality of life ulit na makakatulong sa bawat players. So I hope nag-enjoy kayo mga atit kuya. Huwag nyo pong kakalimutan mag-like and subscribe. And i-hit na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga next video natin. So kita-kita tayo mga atit kuya sa next video. And that's all for today. Paalam!